Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, ito ang pasimula o kauna-una ang lesson natin patungkol sa pag-aaral natin upang matuto ng purong Arabikong lengguwahe. Una sa lahat, nais kong malaman ninyo kung gaano kahalaga ang mag-aral ng Arabikong lengguwahe. Because ito ay bahagi ng ating relihiyon. Yan, tandaan ninyo, bahagi ito ng ating relihiyon. Because alam natin, ang revelasyon mula sa Quran at Sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nasa purong Arabiko. At ito'y sinabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran in chapter 43 verse 3. Aniya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Meaning, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan aming ginawa ang Quran sa wikang Arabic upang inyo itong maunawahan. Siyempre, tinukoy niya rito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, Arabo sila, para inyong maunawahan. Of course, kung magre-reveal siya ng English, paano maintindihan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? So, ibinaba ito, ang Quran kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, sa purong Arabiko. At alam natin, ipinaliwanag din ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Sunnah, saying, action and approving. Kapag siya nagsasalita, purong Arabic din ang kanyang ginagamit. O kaya kung magbabasa tayo ng mga ahadith, na plural of hadith, ay mga purong Arabic ang kanyang ginagamit. So according to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sa kanya aniya ang pag-aaral ng Arabikong lengguwahe ay obligatory. Kita nyo? Because this is a part of our religion. Bahagi ito ng ating reliyon. Sa kanya, sabi niya at mga ibang scholars, rahimahumullah, ang pag-aaral ng Arabikong lengguwahe ay obligatory. Aniya, inna lugat al-Arabiyyata minad din. Yan sinasabi ko. Katotohanan, ang Arabikong lengguwahe ay bahagi ng reliyon. Sabi niya, wa ma'rifatuha fardun wajib. At yung alamin natin o pag-aralan nito ay obligado aniya. Fa inna fahmal kitabi was sunnati fard. Sapagkat aniya, because ang pag-unawa sa Quran at Sunnah ay obligado, na meaning pag-aralan ang Arabikong lengguwahe. Alam niyo ba ang Quran at ang Sunnah bilang huling revelasyon, ang piniling huling lengguwahe ng Allah subhanahu wa ta'ala ay Arabic language. Ang pinakahuling revelasyon, ang Quran at Sunnah, pinili niya ang lengguwaheng purong Arabikong lengguwahe. Allahu Akbar. That's why, ang pag-aaral nito
Dahil ito ang espesyal na salita na ibinigay, inireveal, inihayag, ibinaba ng Subhanahu wa Ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang purong Arabiko. Kung atin itong pag-aaralan, tanda ito ng pagtanggap natin sa revelasyon ng walang alinlangan at may halong pagmamahal. Yes, mahal natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi tayo mga Arabo, dahil gusto natin itong matutunan because ito'y revelasyon, at mahal natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto natin masunod ang gusto nila. Yung salita o wika na ginamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So kung pag-aaralan natin ang Arabic language, biidnillah, sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, with the permission of Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapoprotektahan tayo mula sa mga gawaing pagdududa. Kapag marunong kang Arabic language, of course, accurate ang translate mo dyan, hindi ka magdududa dyan. Ngunit kapag hindi ka maalam dyan at itatranslate mo to ay sa gusto sa sarili mong wika, maraming gulo ang mangyayari. That's why, isa sa benepisyo ng pag-aaral ng Arabic language, ang pagdududa ay ilalayo ka. Meron pa naman mutasyabi at ang Quran, meaning hindi malinaw. Pero kung ikaw ay mag-aaral, alam naman natin, ang kabuuan ng Quran, origin nito ay muhkamat. Bagamat may mutasyabi at pag marunong ka, ang mutasyabi at ay magiging muhkamat, magiging malinaw. Pangalawa, malalayo ka sa gawaing bid'a. Hindi mo papalitan niya ang mga revelasyon ay sa kanyang context, ni isang haraka, hindi ka magpapalit, hindi mo i-distort, sisirain, hindi ka gagawa ng ganun. Hindi ka maggagawa ng innovation na sasabihin mo, ang Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumastawa alal ars, hindi mo matanggap yon, duda ka, ayaw mo tanggapin yon, papalitan mo yung ars, tumastawla alal ars. So that is a innovation, pagbabago yan, ginalaw mo, dinistort mo, sinira mo ang original na revelasyon ng Quran. So dahil hindi tayo nakakaunawa kapag hindi tayo marunong ng purong Arabic, madali tayong mahulog sa mga gawaing innovation. Kaya sabi ni Imam Shafi'i, rahimahullah, kapag ang tao ay sinasabi sa kanya, gumagawa sila ng mga innovation doon o bid'a, Imam Shafi'i, anong isasagot niya? Kasi iniwan nila ang pag-aaral sa purong Arabic kong lengguwahe. Kung bakit nahuhulog sila sa innovation o gawaing pagbabago o bid'a. Sila ay nahulog sa maling pangunawa sa Quran. Because they left, iniwan nila ang pag-aaral ng Arabikong lengguwahe. That's why sa kanila talagang obligado ito. Pag sinabing obligado, hindi mo ginawang mag-aral ng Arabic language, magkakasala ka. Paano pa kaya yung hindi nag-aaral magbasa ng banal na Quran? Diba? So, obligado rin na pag-aralan natin yon ang pagbabasa ng banal na Quran. Paano mo mababasa ang yung aklat na reveal sa Quran, Arabic, na hindi mo alam basahin? So, pare-parehong obligasyon na dapat gawin ito. Also, si Hasan al-Basri, rahimahullah, sabi niya, ang mga tao kung bakit sila nakakagawa ng bid'a o innovation, sila yung mga taong iniwanan din nila ang pag-aaral ng Arabikong lengguwahe. Kita nyo, parehong sinabi nila. Mga popular ito ng mga talagang maaalam na tao ito. Okay? Sabi niya, karagdagan niya naman, kaya bakit nahulog sila sa bid'a, dinestroy nila ang ujma. Ang meaning ng ujma, yung sinira nila ang pag-aaral sa Arabic language, meaning iniwan nila. Kaya ganyan kahalaga ang mag-aral ng Arabikong lengguwahe. So, by the help of Allah subhanahu wa ta'ala, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag marunong ka ng salitang Arabic puro, madaling magmemorya ng Quran. Napakadaling magmemorya ng Quran at mga hadith o ahadith. Madali yan. Bakit? May power ang Arabic. May power, may kapangyarihan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. May power siya. Salita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Attributes niya ito.
May power siya. Nakita nyo yung Arabic kahit hindi nyo naiintindihan kapag nire-recite nyo parang nasa dila, sa dulo ng dila. Kaya lang pag nagtagal nakakalimutan dahil hindi naiintindihan. Pero kapag naiintindihan mo, marunong kang pure Arabic, ang power nito, dahil sa naiintindihan mo, hindi siya mahirap i-memorize dahil may power siya para bang siya na mismong lumalagay sa dila mo at puso mo. Hindi katulad, halimbawa, Tagalog tayo, no? Mag-memorize kayo ng Tagalog. Parang ang hirap, salita na natin, ang hirap pa. Because yung mga letrang ginamit ay hindi katulad ng letrang Arabic na purong lengguwa ang ginamit ng Samantala. May power siya, mararamdaman nyo. Kahit gaano katagal, kapag marunong ka ng purong Arabic at pinasa mong Quran, hindi mo na basta makakalimutan. Pero kung Tagalog, English, sa tagal ng hindi mo binasa, pinag-aralan, uli, binalikan, kakalimutan mo. Pero yung Arabic, hindi. Nananagos siya hanggang puso. So, ganun ang power ng Arabic na ito. Kaya kung marunong ka na ng purong Arabic, pag mag-memorize ka, within 1 minute, kung maiksing aya lang, within 1 minute lang, pwede mo nang, naintindihan mo na, memoryado mo na. 1 minute lang yun. Pero kung hindi mo naintindihan yun, 1 minute, mahihirapan ka, makalimutan mo. Bakit? Hindi mo naman kasi naiintindihan yun eh. Iba yung naiintindihan mo ang Quran at nagmemorya ka, maintindihan mo, makikita mo ang impact at power, kapangyarihan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Madaling memoryahin. Also, sa pag-aaral natin ito, huwag niyong kalimutan ang intention, ito ay ibadah. Hindi tayo nawawalan. Bagamat sabihin natin, hindi pantay-pantay siguro ang pagbibigay ng kaalaman sa mental dahil iba-ibang talino natin. Hindi mayroong masyadong hindi matalino, may matalino. Pero yung ibada natin ito, pagsamba, palagi ko naman pare-parehong pagsamba ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag niyong kalilimutan na kayo ay gumawa ng intention. Kapag mag-aaral, ito'y for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala para maging pagsamba ito at magkamit tayo ng gantimpala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, hiligin niyo sa Kanya na tayo ay bigyan niya ng talagang kaalaman at gawing madali sa atin ang pag-aaral. Lastly, bakit ko pinili ang aklat na ito na ating pag-aralan? Ang title nito ay, what is the title? Nakalagay dyan. Al-Lugatul Arabiyatu Bayna Yadayk. Mamaya ko paliwanag ang translate nun. Kung bakit ko pinili ang aklat na ito, ang Al-Arabiyatu, Al-Lugatul Arabiyatu Bayna Yadayk, sapagkat tatlo ang doktor na gumawa nito. Hindi doktor ng ospital. Kapag sinabing doktor sa pag-aaral sa mga madrasa natin or university natin, narating nila ang pinakatuktok na pag-aaral. Tapos sila magister, tapos doktor na sila. Meaning professional ang mga ito. Ang gumawa nito ay tatlong doktor. Kaya pinili ko ito dahil tatlong doktor ang naggumawa nito, kasi kung isa lang ang gagawa nito, yung katulad ng mga iba, mas madali siyang magkamali. Isa lang siya. Dito, kung tatlo sila at magkakamali ang isa, maaaring ang dalawa ay maisangguni na ito'y mali o kaya naman hindi magandang opinyon ang gagawin. Magtutulungan yung kanilang opinyon para mapadali ang pag-aaral ng mga Arabic language. Kaya naman ang aklat na ito ay napakadali niya, napakaganda ng arrangement niya, agad kang matututo na magsalita ng Arabic language. Alhamdulillah. So ang aklat na ito ay ginawang malakas dahil sa tatlo sila. Kung kukumpara mo sa isa, of course malakas ang tatlo. Okay, sabihin natin ang tatlo maaari pa rin magkamali yan, kahit naman marami, hindi perfecto ang tao. Pero higit na maaari magkamali kung nag-iisa siya. Meaning mas matimbang ang tatlo kaysa sa isang gumawa lang ng isang libro. Pare-parehong doktor naman ang mga yaan. So, Al-Lugatul Arabiyatu, meaning the luga is lengguwahe. But Al-Arabiyatu, language. Okay? Al-Lugatu is the language. Arabiya is Arabic. So, Arabic language. Okay? Al-Lugatul Arabiyatu, Arabic language. Bayna Yadayk.
Ang ibig sabihin ng baina, sa pagitan. Yaday ka, baina yaday. Because of yadani, mudapilayhi yaday. Mudapilayhi, baina yaday. Between your two hands, yaday ka. So meaning, Arabic language sa pagitan ng dalawang mong kamay. Ang ibig sabihin nun, ba't ganun ang pamagat nun? Ibig sabihin na ang Arabic language sa pagitan ng iyong dalawang kamay, meaning nasa harapan mo, pagitan ng dalawang kamay, meaning ito ay nagpapakita na nasa harapan mo, nasa pagitan ng iyong kamay, ini-encourage kang pag-aralan mo ang Arabic language. Kaya iyon ang kanyang pamagat. Arabicong lengguwahe na sa pagitan ng kamay mo, nasa harapan mo, meaning pag-aralan mo. Yun ang ibig sabihin nun. Alhamdulillah. So alam niyo mga brother, matututo kayo nito, sabayan nyo ng pagsusumikap. Dahil kung hindi naman kayo nagsisikap, of course kahit gaano kagaling magsalita pa ang guro ninyo, walang mangyayari. Diba? Hindi ka naman nag-aaral eh. Diba? Pumasok ka, hindi ka na nakikinig, tapos uwi at babato mo lang yung libro mo, walang mangyayari talaga nun. Mangangamuti ka sa pag-aaral at dito ka nasasamantalin ni Shaitan na huwag ka na mag-aral kasi wala ka naman naiintindihan, hindi ka nag-e-enjoy. Kailangan mag-enjoy ka, yung natututo ka for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala para hanap-hanapin mo yung ganitong uri ng pag-aaral. Kailangan mayroon kang niya na gusto mong matuto. Unang-una nag-aaral ka, ibada. Pangalawa, gusto mong matuto. Bakit? Dahil gusto mong masunod ang sunnah. Gusto mong magsalita talaga, even na magkutba ka, mag-lecture ka, gusto mo magsalita ng mga purong Arabic dahil mas nasusunod mo ang sunnah, especially ang Quran, kapag ang salita mo ay Arabic. Kung hindi naman mga Arabo ang kausap mo, katulad nito, after the Arabic, nakuha mo sunnah, nasunod mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanilang wikang ginamit, binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pinili niyang uling salita, at least nasusunod mo yan. Yan ay tanda ng pagmamahal mo sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, now dumako tayo. So I think tama na yung introduce na yon. Tandaan ninyo, ang Arabikong lengguwahe ay may dalawa itong kasarian ng kanyang salita. Dalawang kasarian. Ang isang kasarian ay tinatawag na pambabae. Pambabae na salita. Kung sa English, gagamitin natin hindi namang girl, feminine. 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 So, ang isang salita sa Arabic ay pambabae. Mahalaga ito. Ang pangalawa ay panlalaki. Panlalaki. Meaning, masculine sa English yan. Okay? Masculine. Ito ay mayroong kalagayan, ito man ay verb, ito man ay noun, may pambabae, may panlalaki. Meaning, kahit na ang salita ay verb, kahit na salita ay noun, meaning ngalan, katulad ng bagay, pangalan ng tao, may buhay man, walang buhay. May buhay man, walang buhay. Bato, walang buhay. Like bato, plato, kaldero, kahit na anong walang buhay, may feminine at may masculine. May pambabae, may panlalaki. Maging sa tao, of course, alam natin yung panlalaki, alam natin yung pambabae. Maging sa verb, alam din natin kung babae ang gagamitin mong salita o panlalaki, babae o panlalaki. Mahalaga yan. Paano natin malalaman ang salita ay babaeng salita? Karamihan makikita nyo sa babaeng pangsalita ay mayroong siyang tamarbuta sa hulian ng noun. Dinadagdagan nyo lamang ng tamarbuta yung salitang panlalaki.
So, kapag lalaki, wala siyang tamarbuta. Bakit dalawa ito? Kapag na dinudugtong itong ginagamit nyo. Kapag hindi dinudugtong sa unan, itong gagamitin nyo. Like for example, mudarrisun, lalaki yan. Lalaking guro. Teacher, isa lang yan. Lalaki, masculine. Ngayon, kung gagawin mo itong babae, tinutukoy natin, babaeng teacher, dadagdagan nyo ng tamarbuta. Babae na siya. Pero bago ang tamarbuta, gawin nyo munang patha yung sa mudarrisun, became mudarrisa. Tun, bago nyo dugtong yung tamarbuta. So, ang mangyayari ngayon, yun na ang sa. Yung sun, palitan yung sa. Isang pata lang, then dugtong nyo na yung tamarbuta. Dahil itong sun ay dinudugtungan, gagamitin nyo itong dinudugtungan. Mudarrisatun. In this situation, babaeng teacher because of tamarbuta. Kapag tinanggal mo yan, balik ka sa mudarrisun. Lalaki yan. Pag sinabi kong muallimun, what is muallimun? What is muallimun? Lumilitaw ba yung ano ko? What is muallimun? Teacher din. Okay. Lalaki yan, babae? Lalaki. Because walang tamarbuta. Pero gusto kong gawing teacher na babae. Muallimun, yung maputpatha, muallima. Tun. Babae na siya. Malinaw ba, Abdul Karim? Diba? 95%, hindi ko sinabing 100%. 95%. Ang salitang feminine sa Quran, sa Sunnah, salitang Arabic language. Arabikong lengguwahe, 95% ang salitang babae may tamarbuta. Mayroon siyang tasahulian kapag noun. Pag nakita nyo yan, hindi ko sinabing 100 ha, kasi mayroong tamarbutang lalaki. Masculine siya. Ipakikita ko mamaya. So if I said, ustadun, lalaki ba yan, babae? Lalaki. Paano ko gagawin itong babae, Dawud? Ustadatun. Ustadatun. I repeat. Ustadun, brother, Knight. Lalaki, babae? Lalaki. Gusto kong gawin babae na brother Jafar. Ustadatun. Ustadatun. Nakita nyo? Babae na. Ganun lang sa Arabic language. Pag babae tinutukoy mong teacher, put tamarbuta. Ustadatun. O lalaki siya, drop mo yung tamarbuta, ustadun. Babalik yung dun. Pero pag dinikit mo yung tamarbuta, ustada. Hindi na stadun, ustadatun. Okay. Pag sinabi ko, halimbawa, magbigay kayo sample sa akin. Marunong kayo magbigay sample panlalaki, tapos gawin pambabae? Muhandisun. What is muhandisun? Engineer. Lalaki, babae? Lalaki. Brother Rumar, paano ko gagawin itong babaeng engineer? Muhandisatun. Muhandisatun. Dali, di ba? So, every time na ang panlalaki, gusto mong gawing babae, 95% bigyan mong tamarbuta. But sometimes mayroong panlalaking may tamarbuta, but ito ay nagsisignify na lalaki. Pero halatado naman. Example, Hamsatu. May tamarbuta yan. Nakita nyo, hindi dinudugtungan. Ginamit ko yung bilog lang. Kasi pag di kayo nagdudugtong, ito yung gagamitin. Pag nagdudugtong ito, yung nakadugtong yan. Hamsatu, nagtatapos siya sa tamarbuta. Babae ba to o lalaki? Lalaki, halatado, pangalan ni Hamsa yan eh.
Di ba? Yun ang sinasabi ko. Kahit may tamar, 95% lang sabi ko. Kahit na may tamar buta, alatado namang lalaki yan eh. Hamsa yan eh. Hindi siya feminine. Okay? Ikrimatu. Masculine, feminine. Ikrima. Masculine. Pangalan ni Ikrima yun eh. Lalaki yun eh. Di ba? Muawiyatu. Feminine, masculine. Masculine. Pero may tamar buta. Di ba? Okay. Sometimes, may feminine na walang tamar buta. Pero kukunti lang yan, 95% ang may tamar buta. Sometimes, ang salita, madalang lang to. Babae siya pero hindi mo makikita ang tamar buta. Like for example, Shamsun. What is Shamsun? Asyamsu. Sun. May tamar buta ba to? Wala. Pero ito ay feminine. Tandaan nyo, ang araw ay feminine, ang buwan, kamarun ay masculine. Jahannam. Impyerno nga po'y. Jahannamu. May tamar buta ba? Wala. Feminine ba to? Masculine? Feminine, di ba? Feminine siya. So, madalang lang. Kidrun. Kidrun. What is kidrun? Unos kidrun. Palayok. O, cooking pot. Okay, or palayok, or cooking pot. Kalderong pinaglulutuan. Ngayon kasama ng rice cooker dyan. Dahil bagong litaw eh. Sama sa kidrun ng rice cooker. Itong kidrun, wala rin tamar buta. Pero ito ay babae. Bakit ko ba tinuturong babae lalaki? Malaki ang gagampanang papel nito sa pag-aaral natin. Hindi ko naman ituturo sa simula pa lang kung hindi gaganap ito ng napakalaking role sa inyong pag-aaral. So I want to repeat, ang salitang Arabic ay mayroong dalawang kasarian. Either verb, either noun, pambabae at panlalaki, or masculine, feminine. At ang noun, originally nagtatapos lang sa Dhamma. Tandaan nyo, noun ending either Dhamma 2 or one Dhamma. Origin yan. Kaya lang nagkakaroon ng ending patha at saka kasra because of the reason. Pero kita nyo, because wala akong ginagawang reason, palagi mudarison, mudarisatun, muallimun, muallimatun, mustadun, ustadatun, muhandisun, muhandisatun, kidrun, kidrun, syamsun, syamsun. Palagi Dhamma. Sometimes two, sometimes one. Ang lahat ng mga pangalang babae or diptot, ending one Dhamma lamang. Like for example, Mariamu. Walang tamar buta. Masculine ba to? Feminine, Mariam to eh. Di ba? Walang tamar buta. Alatado namang babae siya kahit walang tamar buta. Uktun. Meron bang tamar buta bang uktun? What is the meaning of uktun? Sister. Di babae yun. Alatado naman eh. Babae ang kaulugan niya eh. So in this situation, makikita nyo one Dhamma lamang. Okay? And like for example, Muhammadun. Ilan Dhamma? Ang uli. 2. Diba? Ganyan ang Arabic language. Palaging Dhamma ang ending. Kapag walang rason, Muhammadun or one Dhamma. Aisha to, Khadija to, Ulamao, mga diptot. Ending one Dhamma. Darating kayo dyan, inshallah. Okay? Now, dako tayo sa ating open your book, Iftahul Kutuba. Okay. Yung mga ibang nagtuturo, kasi nag-intro ako eh, okay? Nasabihin nila, ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyati li ghairi natikina biha. Meaning, welcome. Ahlan wa sahlan wa marhaban is welcome. Ahlan wa sahlan also welcome. Marhaban also welcome, but much better ahlan wa sahlan wa marhaban.
The meaning of welcome in Tagalog, maligayang pagdating. Di ba? Pag dumarating sila, welcome. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Welcome. Maligayang pagdating, Fidarsi, sa leksyong Lugatil Arabia, sa leksyong Arabikong lengguwahe. Ligay rin natin kinabinga kung saan hindi natin ito salita. Ligay rin natin kinabinga, meaning hindi ka nakakapagsalita ng Arabic language, mag-aaral tayo. Kaya winelcome kayo para mag-aralan ng Arabic language because hindi kayo nakakapagsalita ng Arabikong lengguwahe. Al-Wahdatul Ula. Okay? What is the title? What is the chapter? Al-Wahdatu. Al-Wahdatu. Al-Wahdatu, feminine, masculine. Feminine. Kaifa ta'arifu? Paano mo nalaman? Because of tamarbuta. Alhamdulillah. Kita nyo? May knowledge na kayo agad, Because of tamarbuta, al-wahdatu is feminine. And now if you say al-wahdatu and then ula is feminine. Kailangan match. Yan na. Nakikita nyo yung kalaga ng feminine at masculine. Hindi mo pwedeng sabihin al-wahdatul awwal. Hindi mo pwedeng sabihin al-wahdatul awwal. Al-ula, this is feminine. Al-awwal, this is masculine and this is feminine. Okay. Al-awwalu, ang ibig sabihin ng al-awwalu first. Sa Tagalog, una. Hindi one. Iba yung one. Pag sinabi mong al-awwalu, una. Unang aklat, una siya, like that. Unang kabanata, like that. Ngunit ang al-awwalu is panlalaki. Okay? Sulat nyo kung gusto nyo. Al-awwalu, masculine yan. Kailangan pag may bago dito, gusto nyo isulat-sulat nyo. Even na naka-video to, no problem. Ito ang pag-aaral na hindi nagmamadali. Ganyan talaga pag mag-aaral ng Arabic language, papagal. Hindi naman pwedeng paspasan dito. Hindi kayo matututo, bukas lang wala na kayo. Kailangan yung may natututunan kayo. Okay, al-awwalu, the meaning is first. Una. At ang ula, first din yan. Una, but feminine, babae. Now, bakit ko itinuro ito? Pag ginamit mo ang al-wahdatu, okay, dito natin. Al-wahdatu. Tapos, lalagay ko ang al-ula. Al-wahdatul ula. Dahil feminine nito, kailangan yung gagawing compares ay feminine din. Hindi ko pwedeng sabihin al-wahdatul awwal. Bakit? Panlalaki ito eh. Kailangan partner sila, parehong babae. So kapag sinabi kong al-wahdatul, okay, al-wahdatul awwal. Okay? Al-wahdatul awwal, mali. Meaning, nagsasalita ka, marunong ka, pero hindi ka marunong sa batas. Bakit hindi pwede? Kasi ang al-awwalu ay panglalaki na una. Samantalang ito, pambabae. Hindi sila match. Kailangan mag-match sila. Kung feminine ito, gagamitin mong persyong feminine din. Kung masculine ito, gagamitin mong persyong al-awwalu. Like for example, ad-darsu.
Ang ad-darsu ba ay masculine? The lesson. Ngayon, gusto kong bigyan first lesson. Anong lalagay ko? Ad-darsul ula or darsul awal? Ad-darsul awal. Dita nyo? Ad-darsul awal. Match, masculine, masculine. Feminine, feminine. Al-wahdatul awal, mali. Kasi feminine, feminine to, masculine yun. Importante, nakuha nyo na agad. Kung gusto mo sabihin first book, what is book? Kitab. Al-Kitabu. Lalaki, babae? Lalaki. Anong lalagay ko ngayon na first? Awal. Al-Kitabul Awal. The first book. Ang unang aklat. Okay? So here, al-wahdatul ula. Alam nyo na ngayon kung bakit ula. Because of al-wahdatu is feminine, ang kanyang match na first ay ula. Al-wahdatul ula. Reading ula. Okay. The meaning of al-wahdatu is kabanata. Kaya din yung isulat dito, al-wahdatu kabanata sa taas niya. Dapat red pen. Yes. Kung nakikita nyo ang books ko, tinatagtad ko ng sulat yan. Hindi nyo na kailangan ng notebook. Para sabay-sabay na sila pag nag-aaral ka, nandito na sila. Hindi na kailangan kalkalin mo pa yung sa notebook, baka mawala pa yon. Dito sama-sama na sila. Kung hindi kumasya at gusto nyo magsulat, halimbawa yung rules na yan, sa likod nyo ilagay. Okay, sama-sama madaling mag-aral. So, ibig sabihin ng al-wahdatu, pag binasa yun, al-wahdatu, al-wahdatul ula. Yung ha, dito yan. Anong ibig sabihin ng al-wahdatu? The chapter. Ang kabanata, Tagalog. Ang kabanata. Sa taas nyo ilagay, ang kabanata. Ano pang ibang Tagalog nito? Ang sangay. Yan ha? Ang bahagi. Yan ang ibig sabihin chapter. Bahagi, sangay, kabanata. Pagkatapos yung al-ula, una, ang unang kabanata. Sa English, the first chapter. The first chapter because of al. Okay, alam nyo na ngayon ang al-wahdatul ula, al-wahdatu, the chapter, and al-ula is first. The first chapter o unang kabanata. Okay. So, sanadhabu al-ana pilunwan. We will go now in the title. Al-unwanu fi hadhihi al-wahdatil ula, the chapter in this first chapter, al-unwanu, the title, sorry. Al-unwanu, the title, fi hadhihi, in this, fi hadhihi al-wahdatil ula, the title in this first chapter is At-tahiyatu wat-ta'arifu. At-tahiyatu wat-ta'arifu. The meaning of tahiyatu is the greeting. Pagbati, ang pagbati. The greeting, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. So greet ka sa masjid, 2 rakat. Pagpasok mo bago ka umupo. In Quran, like for example, tahiyatuhum fiha salam. Meaning, sa paraiso ito, tahiyatuhum, ang kanilang pagbabati, fiha, meaning in the paradise, fiha salam. So may pagbati sa paraiso, salam. So tahiyatu is pagbati. Pagbati, greetings. That is a tahiyatun. Tahiyatu.
Okay? That is a at-tahiyatu or tahiyatun. And at-ta'arifu, wa is at. Wa is at. Ang pagbati at. Put wa, at. Sa English, n. At, yung wa, at. Okay? At-tahiyatu, ang pagbati, wa, at. Pag binasa niyo ito, what? Okay? Because of some letter, double ta, what ta'arifu. What ta'arifu. The ta'arif meaning introduction, but sa Tagalog, pagpapakilala. Ang pagbati at pagpapakilala. That is ta'arif. Introduction. Pagpapakilala. Remember, on Wednesday, pag-aralan nyo yan, dahil baka magtatanong ako. Ang examination dito, paraging actual ang examination. Walang papel na examination, tulad ng ibang madrasa sa atin, actual ang mga examination. Kaya baka ma-surprise kayo, hindi kayo nag-aaral, hindi kayo mag-e-enjoy, baka tama rin kayo. Pero kung palagi kang nakakasagot, napakasarap mag-aral. Di ba? What's the meaning of tahiyatu? Tahiyatun, Dola? The greetings. Tagalog. Ugalin natin mag-Tagalog kasi naka-video ito. Pang-Pilipino tayo. So, at tahiyatu or tahiyatun, pagbati. Pag may al, at tahiyatu ang pagbati. Wa, what is wa? At. What ta'arifu, at ta'arifu, and what's ta'arifu? Ta'arifun at ta'arifu. Introduction sa Tagalog, pagpapakilala. What is the title? Ang pagbati at pagpapakilala. Okay? Sanada po sa Fatid Talia. We will go to the next page. Okay. Nakita nyo doon sa taas, sa right. What is one? Al-wahdatul, feminine yan, al-wahdatul ula. Okay? Kapag sinasabi nating one, yung persiba, ula. Kapag one, sabihin nating wahidun. Wahid. Number yon, one yon. Pero pag sinabi nating pers, una, ula ang gagamitin. Pag lalaki, awalun or al-awwal. Here, because may al-wahdatul ula, ang unang kabanata. Al-ardu. The pronunciation, remember, very important. Here, ain, al-ar, al-ardu, al-ardu. The meaning of al-ardu is the representation or display. Meaning sa Tagalog, representasyon, meaning pagpapakilala. Okay? Pagmumungkahi, sulat nyo. Paglalarawan, pagtatanghal. That is a presentasyon or display. Pagpapakilala, that is al-ardu, pwedeng pagmumungkahi, pwedeng paglalarawan, o pagtatanghal. In English, dalawang gamitin natin, the presentation or the display. Mga brother, kapag gusto nyo magtanong, magtanong kayo. Remember, ang mahiyain, kapag nag-aaral ka, mahiyain ka, hindi ka nagtatanong, hindi ka matututo. Kailangan kapag ikaw ay naghanap ng kaalaman, tatanggalin nyo ang pagkamahiyain. At hindi kayo nag-aral dito dahil marunong na kayo. Hindi, nag-aral kayo dahil hindi pa kayo marunong. Kaya hindi nakakayang magtanong dahil kaya nga nag-aral ka, hindi ka marunong. Matututo pa lang. Pero paano kayo matututo kung hindi kayo nagtatanong o kaya nag-aaral? Ha? Para matuto, mag-aral, magtanong. Huwag kayong mahiya. Okay.
So here, al-wahdatul ula, the first chapter, al-ardu. Remember, if you say ardu, amsatul kata, dati say earth. Kalupaan yun. Kalakas samawati wal ard. Ito ain, al-ardu. Hindi ardu. Kasi kapag amsatul kata, kalupaan yun. Kaya importante ang tamang pronunciation. Ad-darsu, do sa kabila. Now, ad-darsu, masculine, feminine. Masculine. Anong nababagay na pairs? Dahil masculine to. Alwal. Ad-darsul awwal. The first lesson, ang unang leksyon. Ad-darsul awwal, masculine pareho, no? Al-awwal, ad-darsu. Yung kanina, al-wahdatu, ula. Pero parehong kahulugan nila, the first chapter, the first lesson. Ad-darsu is lesson, leksyon. Ang unang aralin, ang unang leksyon. That is the ad-darsul awwal. Ang unang leksyon, ang unang aralin. Al-hiwarul awwal. What is al-hiwar? Ito hindi pa naman masyado mahalaga ito. Mahalaga dito yung mga pagtapikin natin. But karagdagan lang to. Hiwar is dialogo. Dialogue, pag-uusap. Dialogo. Al-hiwar, the dialogo. The dialogue. Okay? Ang pag-uusap. But meron siyang awal. Ang unang dialogo. Yes. Ang unang pag-uusap. Ang unang dialogo. Kita nyo, al-awal, bakit? Because al-hiwaru is masculine. If you say al-hiwarul ula, that is wrong. Because al-hiwaru is masculine, dapat al-awwal. So, al-hiwarul awwalu, meaning is, ang unang dialogo, pag-uusap. Undur. Di pa naman importante ito, sa lobang importante, ha? The meaning of undur is, tumingin ka. Meaning, lalaki ang tinutukoy mo dito. Tumingin ka. Undur, meaning titingin kayo sa teacher. Undur, and then wa. Ano yung wa? At, and. Tandaan nyo, ang wa ay at. Tumingin ka at istami. Pero pag binasa nyo ito, wastami. Okay? Undur, wastami. Ang ibig sabihin ng istami, makinig ka. Undur, tumingin ka, at wa, istami, makinig ka. Lalaki ka. Lalaki yung tinutukoy dito. And wa, again, at aid, meaning aid, ulitin mo. Repeat. Ang tinukoy ko dito, ikaw na lalaki sa harapan ko. I repeat. Undur, tumingin ka. Wa, at. Istami, makinig ka. Wa, at. Aid, ulitin mo. Tumingin ka at makinig ka at ulitin mo. Okay. Now, uulitin nyo, ha? Al-hiwaru bayna Khalidun wa Khalil. Ang dialogo bayna sa pagitan ni Khalid at Khalil. Khalid said to Khalil, okay, repeat muna, basahin muna natin. Assalamu alaikum. Aid. Aidu, dahil marami kayo. Assalamu alaikum. Khalil said, wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Masmuka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kayfa haluka? Kayfa haluka? Bikhairin. Bikhairin. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa kayfa haluka anta? Wa kayfa haluka anta? Bikhairin. Bikhairin. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Here Khalid said to Khalil, Assalamu alaikum. The meaning of Assalamu alaikum, sumainyo ang kapayapaan. Okay? And then, Khalil said, wa alaikumus salam. Why wa alaikumu?
That is a only kum. Okay? The reply is wa alaykum. And then assalam. Actually, ganyan yan. Wa alaykum assalam. But, in Arabic language, kapag dalawa ang sukun to, kapag dalawa ang sukun magkasunod, at ang sukun ay consonant, pag sinabing consonant, baga sa a, e, i, o, abakada, yung a, e, i, o, hindi consonant yun. Yung ba, ka, da. Sa Arabic, hindi kabilang dito yung alif madda, waw madda, ya madda, or alif maksura. Meaning, yung mga letrang mayroong ganito, mim, nun, sad, sin, like that. That is a consonant. And sukun. Follow by amsatul wasal sukun. Ang batas dito, hindi nyo pwedeng basahin to. Hindi nyo pwedeng basahin yan maliban maglagay kayo ng lunas o surgery para mabasa ninyo. So, tandaan ninyo ang batas na ito. Very important. Kapag ang sukun ay mim, follow by sukun, ilalagay nyo palagi ay damma. Palaging damma, walang iba. Kapag magsasurgery kayo, mim sukun, follow by sukun, hindi nyo mababasa yan, lagay nyo ang damma, wa alaikumus salam. Don't say wa alaikum assalam. Hindi po pwede yun. Now, if you say, naririnig natin ngayon, wa alaikum salam. Yes, sabihin natin okay yan, pero i-translate nyo ang wa alaikum salam, that is ay baduy. Translate mo nga, Brother Rumar, wa alaikum salam, sa Tagalog. At sumain nyo, kapayapan. Walang ang yun, because walang ale. Wa alaikum salam, sumain nyo kapayapan. O sumain nyo kapayapaan. Tama ba yun? Tama, pero hindi accurate, hindi siya perfect. Dahil ang perfect yun, sumain nyo rin ang kapayapaan. That's why you must put al. Dahil pag tinanggal mo ang alias, mababasa mo na. Dahil sin na to may sana yan wa alaikum salam. But pag tinranslate mo, baduy siya. Ang kapayapaan, sumain nyo, kapayapaan. Pero kung lagay mo yung al, mas perfect yan. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Assalam, sumain nyo ang al, ang kapayapaan. Mas tama yun. That's why, hindi nyo ngayon pwedeng basahin to dahil mim sukun, amsatul sukun, kapag mim ang sukun, follow by amsatul wasal, put damma. Palaging damma. So sasabihin nyo ngayon, wa alaikumus salam. Pero gaano karami ang nagsasalam because, ito yung sinasabi ko, if you abandon, iniwan mong pag-aaral ng Arabic language, siyempre kasama lang dyan ang kanyang magiging batas, talagang magkakaroon ka ng kamalian. Can you imagine, maraming nagsasalam ngayon, walaikum salam. Mas marami ang nagsasabi niyan kaysa nagsasabing wa alaikumus salam. Yun pa lang ang tama, wa alaikumus salam. Pag binilis mo yan, di mo na maririnig damma, walaikumus salam. Narinig niyo pa ba yung damma? Pero nandun yun, walaikumus salam. Pero hindi wa alaikum salam or wa alaikum assalam. Mali yun. Yung walaikum salam, okay yun, but baduy ang translate. Wa alaikum assalam, mali yun. Kailangan diretso, wa alaikumus salam. Okay? Like for example, kalakakum Allahu sukun, then mim sukun. Mababasa ko ba to? Bawal. Anong gagawin ko? Sukun mim to. Surgery. Lunas. Anong lunas gagawin? Bibiglalagay ko, Brother Jacob? Damma. Very good. Palaging damma lang. Kapag mim ang sukun, hamsatul wasal, put damma. That's why makikita nyo sa Quran ngayon yan, kalakakumullah. Hindi nyo na makikita yung kalakakumla Allah, kalakakum Allah. Hindi makikita, bawal basahin yun. So meaning, kung nag-aral ka, may damma yung Quran, kalakakum, alam mo yung damma, surgery lang yun. Dahil wala namang kum lang yun.
O, di ba? Kalakakum Allahu. But pag binasa mo diretso, kalakakumullahu. So, every time na makakita kayong mim sukun, follow by hamsatul wasal sukun, sarjari damma. Kaya dito, nakalagay dito, sabi ni Khalil, wa alaikumus salam. Okay, next. Khalid said, ismi. Okay, ismi. So, gaya ng sabi natin, nagtatapos ang noun palaging dalawang damma, un or isang damma. So, ismun, what is the meaning of ismun? Name. Name. But pag sinabi, gusto kong sabihin, pangalan ko, Ismi. by putting yaun nisba or ya mutakallim. Yaun nisba, paakong salita. Ya mutakallim, first person. So, ismun is pangalan. Kapag gusto mong sabihin ang isang noun, either na anak mo siya, tao siya, may buhay siya, walang buhay, gusto mong sabihin na akin, pag-aari mo, pag-aako mo, just put ya nisba. Yaun nisba. But tatanggalin nyo ito. At because bakit? Hindi match niyan ng ya. Actually, isa lang tatanggalin nyo dyan because of mudapilay is muy. Pero dahil hindi match ng ya ang damma, sa Quran even sa hadith, papalitan niya ng kasra because yan pa lang ang match niya, papalitan niya yung u ng kasra. Kita niyo nagkakasra because of the reason. May dahilan kung bakit lumitaw ang kasra, pinalitan niya lang para mag-match ang ya. Kasi ang damma, ang match niya ay waw. Yung patha, ang match niya ay alif. Yung kasra, ang match niya ay ya. So dahil damma yon, hindi pwedeng ismuy. Pangit siyang bigkasin, pangit siyang i-recite. Ang Quran, hindi naman ganun dapat i-recite. Waratilil Quran at tartila, sabi ng Subhanahu wa Ta'ala, bigkasin yung Quran, matimyas, matingkad, meaning maganda. Pag sinabi mong ismuy, baduy ang dating. Para maging maganda at madali, ismuy became ismi. But actually, that is ismuy. Inatak lang ng ya ang damma para maging kasra. So dito ang ibig sabihin kapag idinikit mo na ang kya magiging ismi. Mayroon siyang ya na ito pangalan at ya ako pangalan ko. My name. My name is me. Halimbawa, babun. What's babun? Door. Ito madali ito eh. Kasi Tagalog ang labas nito eh. Gusto ko sabihin pintuan ko. Pinto ko. Babon, it became? Babi. Nakapampangan pala. Ha? Babi. What's babi? My door. Pintuan ko. O, di ba? Yung, tanggalin nyo na yung on. Babon. Became babi. Para diretso na. O, kitabun. What's kitabun? Book. O, aklat ko. Kitabun became? Kitabi. Very good, brother. Mashallah. Kitabi, ganun lang. Ha? O, cellphone ko. What is cellphone? Jawwalun. Jawalun. Ngayon, cellphone ko. Jawali. My cellphone. Ha? Notebook. Daftarun. Notebook ko. Daftari. Ha, di ba? Kursi yun. Upuan. Upuan ko. Kursi. Mahirap? Mayroon na kayo salita ngayon. Okay, what is ismi? My name. Ah, my name. Okay. Ismi Khalil, sabi niya. My name is Khalil. My name is Khalil. Khalid said, kayfa haluka? Here the ka is you. Anta. What is anta? You. Ikaw na lalaki. Ang ka. Paano ang babae? Ki. Kapag sinabing masbuka, what is masmu? Ma is what? Ismu, name. Ka, you. What's your name? Masmuka. So meaning, tinatanong ko sa harapan lalaki because of ka.
Pero pag sinabi kong babae, masmuki. Di ba? Masmuki. What's your name? Pero lalaki ka, mali yung masmuki. Kailangan masmuka. Here, halo ka. Hal is condition. And kaipa, how. And ka, you. So, ibig sabihin dito, paanong kondisyon mo? Kaipa, halo ka. But in English, para ito'y maging maganda, ang kaipa, halo ka, even sa Arabic, kapag translate mo ito, how are you? How are you? Kumusta ka? How are you? Kaipa, halo ka? How are you? O, kung ta-translate natin to, hal is condition, paano na ang condition mo? Kaipa, halo ka. But kung ita-translate natin talaga ito in popularity, alam ng mga Arabo na ang salitang to kapag kay pahalo ka, kumusta ka? How are you? Okay? What is how are you? Kay pa, how? Halo, condition. Ka, you. But how are you? Kay pahalo ka. How is your condition? Paano kung gusto ko sabing babae? Ikaw, kumusta ka na? Kay pahalo, ki. Tandaan niya na, ka is lalaki, ikaw. Ki is babae, ikaw. Huwag mo na ako magdadagdag, dala-dalawa lang. Kay pahalo ka, kay pahalo ki. Dahil lalaki ang conversation dito eh. Kalilan kalid eh. Kaya kay pahalo ka. Eh kung babae yung nag-conversation dito, kumusta ka na? Kay pahalo ki. Okay? Sabi ni Khalil, bikair. Ang ibig sabihin ng bikairin, mabuti. Mabuti. Fine. Fine. Now, actually, this is anabikair. So, bikair, meaning fine. Mabuti, maayos. Kaya pahalo ka. O, kumusta ka? Bikair. Alhamdulillah. Huwag niyong kalilimutan sabihin niyong, walhamdulillah. After you say bikair, say walhamdulillah. Puriin at pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala if you say bikair or ana bikair, walhamdulillah. Okay. And Khalid said, si Khalil din nagtanong sa kanya, wa kay pahalo ka. What is wa? At. Kay pahalo ka, wa kay pahalo ka, meaning? And how are you? At kumusta ka? That's it. Bakit may anta pa? Pangdiin lang ito. Kahit tanggalin nyo ito, wakay pahalo ka, it's okay. But kung gusto kong diinan para walang doubt, wakay pahalo ka, kumusta ka? Ikaw, anta. Diin lang yon. So kung gusto nyo diinan ng salita, alimbawa babae, kay pahalo ki, anti. Wakay pahalo ki, anti. Lalaki, wakay pahalo ka, anta. Diniinan ko lang. Para walang gusot, walang duda, walang doubt na ikaw ang sinasabihan kong kay pahalo ka, you, anta. Okay? And then sabi ni Khalid also, bikairin. Meaning, ana bikair, I am fine, maayos, mabuti ako. Then say, walhamdulillah. Nakuha niyo, brother? Okay, continue natin ang isa. Okay, now, we will go to al-hiwarut tsani, babae naman tayo. Kanina, lalaki to. Papalitan natin mga pambabae yung mga ginamit natin na especially pronoun. Al-hiwarut tani, tani is second. Put nyo, lagay nyo, second. Kahit na 2ND lang, 2ND, second. Al-hiwar, alam naman natin, nandun na sa una, dialogue. Okay, al-hiwarul awal, the first dialogue. Al-hiwarut tani, the second dialogue. Ang pangalawang pag-uusap. Okay? Al-hiwarut tani, the second dialogue. Undur wastami wa'aid. Binilisan ko. Kasi bakit? Nandun na kanina yan. Undur, tumingin ka. Wa'at, istami, makinig ka. Wa'at, aid, at ulitin mo. Okay. So, babasahin muna natin. Kaula and Khadija ang hiwar. Between bayna Khadija and Kaula. Al-hiwaru bayna Khadija. Khadija to, babae tamarbuta, Khadijatu wa Khawlatu. Kailangan may tamarbuta. But sometimes may babaeng wala tamarbuta. Okay, but karamihan may tamarbuta ang babae. Okay, kasi feminine words. Okay, Khawla said to Khadija, I do repeat, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Ismi Khawla.
اسمي خولة. Masmuki. مسموكي. Ismi Khadijah. اسمي خديجة. Kayfa haluki? كيف حالك؟ Bikhair. بخير. Walhamdulillah. والحمد لله. Wa kayfa haluki anti? وكيف حالك أنت؟ Bikhair. بخير. Walhamdulillah. والحمد لله. So nakita niyo, napalitan yung mga panlalaki kaninang pambabae. Okay? Tata tayo sa Assalamu alaikum. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Kahit naman nag-iisa yan, ganun pa rin sinasabi natin eh. Assalamu alaikum. Kung gusto niyo naman, Assalamu alaiki. Meaning, sumaiyo ang kapayapaan. Wa alaikis salam. Wa alaiki. Hindi wa alaikum. Wa alaikis salam. Sumaiyo rin ang kapayapaan. Darating kayo dyan, insyaAllah. So here sabi ni Khawla, Assalamu alaikum. And sabi ni Khadijah, pag tumitigil kayo sa tamarbuta, remember, kapag tumitigil kayo sa tamarbuta, this is hamsatu. If you continue, hamsatu. Pero pag tumigil kayo, magiging hausak, AIDS. Magiging sukun na AIDS, hamsa. Yung AIDS dito nanggagaling, hindi dito, dito. Ha? So, hamsa. Hamza, sukun. But kapag tinuloy nyo, this is Saita. Hamzatu. Okay? Khadijatu. But if you stop, Khadijah. Age. It became Hausak. Data marbuta became Ha. Hausak, Khadijah. Aisha. Okay? Alhamdulillah. Aisha tu, Aisha. Khadijah tu, Khadijah. Kaula tu, Kaula. Okay. So sabi ni Khadijah, wa alaikumus. Remember hindi pwedeng wa alaikum assalam or wa alaikum salam. Wa alaikum salam pwede naman. Kaya lang kapag tinranslate, badoy. At sumainyo, kapayapaan. Badoy, walang al. So, wa alaikumus salam. Okay. Ismi Khawla. Nakita niya, gingits. Ismi Khawla tu, Ismi Khawla. What is ismi? My name. My name. My name is Khawla. Kanina, masmuka. Sinabi ba kanina? Parang hindi ko nasabi kaninang masmuka. Nasabi ko ba? Nasabi ko. Yung ka, sabi ko, lalaki na ikaw, kumusta ka? Anong pangalan mo? Masmuka. What is your name? Sabi ko, kapag babae, palitan niyo yung kanang ki. So, it become masmuki. Kapag babae sa harapan mo, tinatanong mo, isa lang to ha? Kumusta ka? Masmuki. Pag lalaki, sorry. Anong pangalan mo? Masmuki. Ha? Kapag lalaki, masmuka. O kumusta ka, lalaki? Kayfa haluka. Pag babae, kayfa haluki. Masmuka, masmuki. Kayfa haluka, kayfa haluki. Okay, malinaw ha? Isang babae sa harapan mo yan, isang lalaki. So sabi ni Khawla kay Khadijah, masmuki. Khadijah sabi niya, ismi Khadijah. Khadijah. Yung kha, tapkim, pag binasa niyo talaga ito, kha, Khadijah. Okay? So meaning, ang pangalan ko'y Khadijah, pareho lang na lalaki yung ismi. Ha? Ismi, same in masculine. Kasi ang ya, nagagamit pareho sa lalaki at babae ito. Okay? Ismi Khawla. Then masmuki, ismi Khadijah. And then sabi ni Khawla kay Khadijah, kayfa haluki. Kanina haluka, ngayon babae, kayfa haluki. How are you? Kumusta ka? Meaning, paano ng condition mo? Yung talagang translate niyan. But how are you? Kumusta ka? So sabi ni Khadijah, bikhair. Meaning, ana. Ako ay mabuti. Ana bikhairin. Tinago niya lang yung ana. What is bikhair? Fine. Fine. Meaning, I am fine. Ako'y mabuti. Walhamdulillah. Don't forget said, walhamdulillah. If you read li, kasra, then pangalan ng Allah, huwag niyong tatapking yung law. Don't say lillah. Kasi mayroong mga nakikita ko na sila ay nagsasabi na kapag ang pinupuri nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, makikita niyo, alhamdulillah.
that is wrong. Kapag kasra ang pasunod ng pangalang lam ng Allah, tarkik lang yan, manipis. Alhamdulillah. Ganun yan, alhamdulillah. Don't say alhamdulillah. That is wrong. Kapag damma lang kapata, doon lang lalaki yung lam ng Allah. But kung kasra, li, then pangalan ng Allah, kahit na anong kasra, manipis ang lam, lillah. Alhamdulillah. Okay, that's the rules of tajwid, ha? Bikairin walhamdulillah. Sabi ni Khadijah, at nagtanong din si Khadijah, wakay pahaluki anti. Kanina, wakay pahaluka anta. Ngayon, wakay pahaluki. Then diniinan niya, you anti. What is anti? Ikaw. What is anta? Ikaw. Pero kapag lalaki, anta. Kapag babae, anti. So, kay pahaluki, anti. At ikaw, kumusta ka na? And you, how are you? Bikhair. Walhamdulillah. I am fine. All praise and thanks to Allah. Walhamdulillah. Okay? So, I think we will stop here, inshallah. So, pag-aralan nyo yung mga vocabulary, brother. Yung mga rules, importante yan, ha? Kung hindi nyo nasulat, mamaya, pwede nyo sulat. Kung may cellphone kayo, pwede nyo picturean lang yan. Mamisa na, sa bahay nyo na lang sulat. Okay? So, inshallah, alisto kayo, kailangan nyo nag-aaral because nagkakaroon tayo madalas ng examination dito, sinasariwa natin yung mga vocabulary, kung natatandaan ninyo, hindi tayo aabante kapag nakita kung hindi nyo kabisado yung mga vocabulary, of course, mababaon tayo sa ating mga subject, lesson. Pero kung nakikita kung mabilis kayo, bibilis din ang pag-aaral natin. Kung mabagal kayong pumika, mag-aaral, tamad kayo, mabagal tayo, mabagal ang pag-aaral natin. So, nasa sa inyo kung bibilis o babagal tayo sa pag-aaral. Okay? So, I hope na nag-enjoy kayo sa pag-aaral natin at may natutunan kayo. I hope na mag-aral kayo at pagkatapos yung mga vocabulary, pag sumikapan nyo, yung mga rulings, may nakalimutan kayo, may gusto kayong tanong, itanong nyo. Kung gusto nyo rin magtanong ngayon, sa ating mga subject lang, lesson lang. Huwag kayong magtatanong ng iba kung part ng lesson o nakaraang lesson, may gusto kayong malaman, pwede nyo itanong dito at sasagutin ko. Inshallah. O sige, Brother Nay. Sindi mo na yan, bro. Assalamualaikum. Salam. Saan dito, brother? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, sulat natin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. And then? Sumagot siya ng waalaikumsalam. Waalaikum. Wala rito. Tinanggal ko na. Okay, then? Waalaikumsalam. Alaikum assalam. Okay. So this is mim sukun. Okay, mim sukun. Particular naman, kotang babasan ko yung Quran talaga. Tagalog, bro, para Kapag binabasa ko yung Quran, ma'am. Apa ba sa akin, paano alam kong dumadiretso siya dun sa, like for example, yung waalaikumsalam, kung babasahin mo nga kanina, kung sasabihin mo, sadyang napakapangit kung ita-translate mo dun sa okay lang naman, sabihin mo waalaikumsalam, walang al. Pero pag tin-translate mo, hindi siya accurate. Mother ko, natanong na sa akin yan, alam ko siyang basahin pero hindi ko alam kung paano ko siya ipapaliwanag sa kanya. Yan, alhamdulillah. So ngayon, alam nyo na kung bakit may mga dhamma ang mim doon sa Quran ay like kum and hum. Madalas siyang kum, hum. May dhamma siya. Alam nyo na ngayon, hindi pala pwedeng basahin na magkasunod ang mim, consonant, letter, N sa tuluwasan ng walang sarjaring dhamma. Ngayon, makikita yun sa Quran yan. Marami kayong makikita na may dhamma ang kum at hum. At least alam nyo na ngayon. Ang kum kasi, kayo. Ang hum, sila. Walang dhamma yon. Pero pag binasa nyo may dhamma. Bakit may dhamma? That is a lunas o surgery para mabasa ang meeting of two sukun. Iltikay sa kinaini. Sapagkat haram basain ang dalawang sukun kung ito'y consonant ang isa. Hindi problema kung madda lang. But ito'y consonant, haram mong basain yan ng walang surgery. That's why malalagay sa Quran, wa alaikumussalam, kung halimbawa lang to, like for example, kalakakumullahu, kalakakumul, may dhamma siya yung kum because of surgery, meeting of mim sukun and sa tulwasal sukun, bibigyan ng dhamma, kalakakumullah. Okay, very good, ha? So now, alam mo nang i-explain yan, Brother Naib, kung bakit may dhamma ang wa alaikumussalam. Surgery ang tawag yan. Para mabasa mo ang dalawang sukun. Bibigyan mo yung isang sukun dhamma para mawala yung meeting of two sukun. Okay? So may tanong pa kayo? Wala na? Wala na?
Okay, so, alhamdulillah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah. Yung Part lang tayo ng lesson ha, wag tayo lalabas. Okay. ito, experience din sa Saudi to, Brad Omar. Tulad ng kanina, Anta, Alus, ako. Anta, you. Yes, Ikaw. ako. Ana is ako. Then, pagka nag-conversation sa mga ibang, di ba, halos na experience namin doon na tulad nung is me, is babae, yung ano. Pero kalimitan sa ibang lahi, pagka magtatanong sila ng parang mas muka. Mas muka, lalaki yun. Mas muki, babae yun. Mm-mm. Alam niyo, ang salitang Arabic sa Saudi, yan, nag-Saudi kayo, 50-50 na dyan. Meaning, hindi na pure Arabic ang Saudi ngayon. 15 salitang pangkanto, 15 salitang pure Arabic. Like for example, Mapipulus. Ang Mapipulus ay hindi yan pure Arabic. But ang ibig sabihin yan, walang pera, di ba? Mapipulus, meaning wala akong pera. Hindi ganun ang pure Arabic nun. Lai Salimal is the pure Arabic of I have no money, Lai Salimal. Ang layo. Di ba? Yung narinig ko, ma'am, nung babae, yung usap ko, yun. Kaya hindi ko naintindihan nung pinaulit ko dun sa ano. Yes, that is a pure Arabic, Lai Salimal. Wala akong pera. Kaya pagka-Arabic, babae yung nag-uusap, kung maririnig ko sila, bakit ang layo ng ano? So, kaya nga pinag-aaralan natin itong pure Arabic, Quran and Sunnah. Makikita nyo, pagdating ng Arabo dito, baka hindi kayo magkaintindihan. Totoo yan. Baka hindi kayo magkaintindihan dahil ang ginagamit nila hindi na pure Arabic. Pero naintindihan nila yung mga iba. Pero pati pabasa nyo yung mga nag-Saudi. Basic fundamental. Yung mga nag-Saudi, pabasa nyo yung Quran kung naintindihan nila. Pero makikita nyo, ang gagaling nila magsalita ng mga Arabic language. Nanay mo, sinubukan ko nanay mo, wala man siya naintindihan sa Quran. Pero kung magsalita ang nanay mo ng Arabic, napakabilis. Pero nung babasa ang Quran, hindi niya naintindihan. Because yung nalalaman nila, hindi pure Arabic. Okay? Alhamdulillah. So, I think we will stop here. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paano ba to, Dul Karim? Dul Karim, paano ba to?